nag-modeling school sa New York yata. Parang, bakit magmumodela? Kaya siya magmumodela, ay nasa 40s. Di ba parang medyo may edad na. Bakit walang karapatang mag-model ang 40? How dare you? I hope marinig to ng mga racist at makita ang pagiging racist mo, bruha ka. Ikaw, 40 anyos ka na ngayon. Tama na rin yung pa-makeup ng ganyang kabiga. Medyo masyonda na rin para dyan. Nagpa-interview pa sa TV Patrol para i-bash lang ako. Katsipan. Para sumikat. In fair, sumikat naman siya. Maswerte ka, sumikat ka. Dahil bobita ka. Hindi lang ang masasabi ko sa'yo. Ang tinatalakay po namin mga kachika ay ang nagaganap ngayon na bardagulan ni na Bibi Gandang Hari at ni Vice Ganda. Ang baduy, sabi niya, natural si Bibi Gandang Hari, rumesbak. Main host ng Issue Time na si Vice Ganda, nirespakan ni Bibi Gandang Hari. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Bardagulan ni na Vice Ganda at Bibi Gandang Hari. Muling umiinit na kung saan pinagpipiestahan ngayon sa mundo ng social media. Sa huling vlog nagbitiraan ng kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan tinalakay nila ang batuhan ng mainit na salita ni na Vice Ganda at Bibi Gandang Hari. Ang tinatalakay po namin mga kachika ay ang nagaganap ngayon na bardagulan ni na Bibi Gandang Hari at ni Vice Ganda. Ito po, tulad ng sinabi ko kanina, matagal nangyari ito. Yes. At ang nagpasimula din po nito si Vice Ganda. Nung mag-aral po sa Amerika si Bibi, tapos kumuha siya ng modeling sa New York, ay nagkomento na naman itong si Vice Ganda na, ha? Ngayon, di ba, past 40s na siya. Ba't ngayon lang? Tsaka, ang baduy, sinabihan niya Ang baduy, sabi niya, natural si Bibi Gandang Hari, rumesbak. At ano ang kanyang resbak doon sa mga sinabi ni Vice? Siyempre, bilang usaping baklaan na ito, di ba? Si Kabayo? Mukhang kabayo pa ba siya? May ganon, di ba? Oo. Ang sabi niya pa, nako, ito, original tong aking buhok, di ba? Sabi ni Bibi Gandang Hari, tanggalin niya muna yung wig niya at saka yung makeup niya bago ako mag-comment tungkol sa kanya. Ano na? Sabi niya, ito, natural to, wala pang filler siya. Sabi niya, wala ito. Ano ka? Sabi niya gano'n, mabuti nga, sumikat ka kahit bobo ka eh. May gano'n pa, diba? Naloka ako rin. The nerve, sabi pa niya. Mukha kang bangaw. Di ba may gano'n? At saka ito na noon pa naganap ito. Pero napapanood, napapanood dahil alam naman natin. Dahil po sa kapangyarihan ng social media. Yes, at alam din natin na si Bibi ay talaga naman. Died in the wool. I stand with PRRD. Correct. Yun ang kanya. Nasaktan din siya, pero hindi po ito naganap ngayon lang. Yes. Pero sinabi po niya talaga, nagpunta pa nga siya ng daigdig. Nagsalita pa siya sa itablado. Nagsalita pa siya. I stand with FPRRD. Nasaktan siya. Nagdugo ang kanyang puso sa mga ginawa ni Vice Ganda. Kaya ibinalik itong, mukha pa rin ba siyang kabayo? Di ba? Mukhang kabayo pa ba siya? Di ba? Parang ganon. Alam mo kasi alam naman natin, di ba, ang ganda-ganda naman ni Bibi. Naman. Ang kinis-kinis. Walang makeup lipstick lang, okay na. Ang kinis-kinis. At saka yung sinabi niya, ang hair ko, totoo to. Hindi ako panot. Di ba? May mga ganon pa siya. Huwag akong i-compare sa kanya. Wala Diba? Ayan talaga Siyempre, alam mo naman, lalo na pag ang mga Becky Mon, pag nag-away-away talaga, balik saan talaga tayo matira matibay. At saka, Kung matatandaan ang Padilla Brothers na sina Robin Padilla at Bibi Gandang Hari, ay masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan pinalagan nga ni Bibi Gandang Hari ang pambabastos ni Vice Ganda sa dating Pangulo. lagi po nating tatandaan na si Bibi Gandang Hari ay kapatid ni Senador Robin Padilla at sila po talaga ay mga tapat
kay FPRRD. Kaya noong pa naganap kay ngayon, hindi na po question. Kahit ngayon naman siya magsalita, ay siguradong ganito pa rin ang magiging bokadura niya. Ganun lang po. Ang tao naman po ay reaksyonaryo lamang. Bakit tayo nagbibigay ng reaksyon? May ginawang aksyon. Correct. Na hindi tayo komportable. Correct. Di ba? Bakit tayo minasabi? Kasi may picture na inilabas. Yan, totoo. Diba? At yung ginagamit na picture ni Vice, Ay, oo. Oblak pa siya, di ba? Yung kalbo. Yung ano pa siya, Oo. yung parang yung military cut pa yung ano. Gupit, Gupit- tsaka yung mukha. gupit binata. At saka yung mukha. Sino ka, Pes? Diba? Ah, diba? Ay, kapes niya Yung siyempre, wag kang magbabanggit ng makakasakit ka. Yung tumakbo na lot-lot, di ba? Sino? Yung mahaba, huwag mo sa akin. Kahawig niya. Ayan, itatanong na naman sa akin ni Tito Ito si Wendell kasi. Tito Manny Garcia, tsaka si Tita Norsky, si Tita Ace ng Pet Market, si Wating-Wating. Sino yung ibinulong nanay sa'yo? Oh, Ni Wendell. oo nga. Isa pong komedyante rin na nakakatawa, na nakapagpapatawa nang hindi po kailangang manlait at mambastos ng kapwa personalidad. Yun na. Yun. Pero alam mo, may isa pang kalaban si Vice, di ba? Sino? Yung taga-Japan. Ano yun? Na bakla din, yung si MP. Ano? Di ba? Grabe din yung pagbinanatan niya si Vice. Napapanahon yun ngayon. Napapanahon yun ngayon. Tsaka hindi yung mga taga Davao ng mga bakla. Nakita mo ba yun? Oo. Nagkaisa sila. Grabe. Nagkaisa sila talaga. Oo, Sobra sila sa TikTok. At banggitin na natin si Vivian Velez. Ayan. Na isa Vivian rin Velez, pong oo. talagang DDS na nagsalita siya. Ano yung sabi niya? Yung tungkol sa McDonald's? Nasabi niya, Mag-burger na lang tayo. Mag-burger King muna tayo. Iwasan muna natin yung McDonald's. Yung McDo. Oo. Sabi na gano'n, i-boycott natin yung McDo. Yung kabayong clown. Oo. Habang ang nag-endorse daw yung kabayong clown. Natural, nagalit ang mga loyalista naman ni Vice Ganda. Hoy, Laos, huwag kang makisali sa labanan. Sabi niya, labanan daw to ng mga sikat. Oo. Parang ganon. Sabi naman ng mga ni DDS. ni Vivian, Yan ang mga kakampi niya. napakagandang hinete ni Double V. Hindi katulad ng kabayo nyo na pangit at bastos. Talagang bardagulan na nangyayari. Wala tayong magagawa. Sinaktan din si Vivian diba? Alam naman natin, nagmamahal. Alam mo, supporter ng dating Pangulo, di ba? Ganun talaga kapag tapat ka sa isang tao o sa kapwa mo. Kahit magkalayo kayo, ang puso nyo hindi nakakalas yan. Talagang magkarugtong pa rin yan. Ganun lagi. Siguro naiintindihan ni Vice Ganda to. Katulad niya, pag may man nang babasa kanya, di ba? Yung mga mga tagahanga trolls niya, oo. ipagtatanggol siya kahit na alam mo, basta pag may narinig na pangit sa kanya, ibabalik talaga nila, di ba? Ganun din yan. Nakarinig ng hindi maganda sa mga iniidolo na nating dating presidente. Siyempre, natural lang, magre-react tayo. Sa huling bahagi nga ng topic ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang respect ng mga DDS supporters laban kay Vice Ganda. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At saka sino ba nauna? Yun lang naman yun di ba? Sino ba nagpasimula? Oo. Ang nagpasimuno, yun ang talagang puputukan. Kasi hindi pwedeng basta maupo na lang sila. Sa edad na lang, 80 anyos, nakakulong pa. Di ba? Yun ang May nakakalungkot matinding doon. problema pang ipinakikipaglaban. Pati ang kanyang mga tagahanga at mga naniniwala sa kanya. Grabe talaga, di ba? Ang dami niyang kalaban. At balik tayo kay Bibi Gandang Hari. Natural. Sa ganda niyang yan. May karapatan siyang magsalita. Tapos grumado. Nag-graduate na. Ang layo na ng distansya, di ba? Yun. At sabi nga niya, nako, mga bangaw. Di ba? Oo. May karapatan lalo siya magsalita ngayon, di ba? Nakatapos, na parang kala May nila. titulo. May Oo, titulo. at saka may pagmamalaki siya, di ba? May titulo, hindi entitled. Yun. Ay nako, basta ang paborito daw, meron pang mga memes ang paborito daw na minatamis, ibibigandang hari, panot siya. Yung panot, di ba? Parang Lahat talaga may ano talaga
sa mga kapansana at mga tuksuhan nila. Grabe. Ay, nako. Ito po yung kapangyarihan ng social media. May nagagawang maganda, meron din pong hindi paborable. Pero dito, sa nangyaring ito kay Bibi Gandang Hari, wala po tayong masisisi. Hindi po niya inudyukan ang mga DDS na ibalik nyo yung mga sinabi ko noon para lalong magalit itong kabayong bakla. Parang ganon. Wala namang ganon Hindi siya nag-utos, hindi niya inutusan. Mismo yung mga talaga ang nagbalik. At saka pinagtatabi yung mga pictures nila. Di ba? Oo. At ito pa na, di ba, napansin nyo, ito hindi pa nakakarating ito sa dating Pangulo. Kilala naman natin ang dating Pangulo, di ba? Pag nagsalita din yan. Paano pa pag nakarating ito? Ito yung ayoko magsalita. Diba? Pero kapag may nagparating kay FPRRD tungkol sa naganap na ito at nagsalita, lalong malaking gulo ito. Oo. Wala pa ang boses ng dating Pangulo dito. Ipinagtanggol pa lamang siya ng kanyang mga taga-suporta. Paano pa po kapag nagsalita si FPRRD, ano po ang magaganap? Ano ang kahihinatnan ng senaryong ito? Yun na. Mabuti na lang kung pagtanggap nito katulad din ng pagtanggap nila kay Sara. Di ba? Paano? Iba yun, siyempre, kanya-kanya silang opinion. At saka alam mo kung dapat si Vice manahimik kasi kung minsan pinag-provoke niya pa yung mga Alam mo, sabi mo si VP Sara, hindi. May pailalim siyang kilos. Pero nagpunta siya sa Jollibee. Diba mga Pinagkaguluhan siya sa Jollibee. Statement po. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!